Naisip mo na ba kung ano talaga ang nagtutulak sa mga araw-araw mong ginagawa? Mula sa playlist na pinikinggan mo ngayon hanggang sa paborito mong tambayan tuwing weekend? Well, simulan na natin ang pagsusuring ito. Dahil maniwala ka man o hindi lang basta-basta nagkataon ang mga hilig natin. May mga nakatagong puwersa sa likod niyan. Kaya ang malaking tanong ngayon, sino nga ba talaga ang nagdedesisyon kung ano ang trending, maganda o katanggap-tanggap? Madalas, feeling natin tayo ang pumipili ng mga gusto natin, di ba? Pero ang totoo, yung mga tinatawag nating sikat o popular, kadalasan idinidikta yan ng mga mas makapangyarihang institusyon. Hindi lang yan nagkataon o dahil trip ng karamihan. Sa pagsusuring ito, heto ang mga tatalakayin natin. Una, aalamin natin kung ano ang kulturang popular. Tapos, titingnan natin ang panitikan bilang salamin ng lipunan. Susundan natin yan ang pagsilip sa espasyo ng mall at ang makulay na kasaysayan ng comics. Papasadahan din natin ang himig ng kulturang Pilipino bago tayo magtapos sa kung paano nating mapapayaman ang ating identidad. Okay, unang bahagi. Ano ba talaga ang kulturang popular? Paano natin binibigyang kahulugan ng kasalukuyan? Ang pinaka-interesante dito ay kung paano nito binibigyang kahulugan ng salitang popular bilang nayon o yung kasalukuyan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kulturang popular ay isang kombinasyon ng mga kulturang itinatakda ng mga naglalakihang kumpanya at bansa. Pero bakit natin to tinatangkilik? Kasi nagbibigay ito sa ating mga ordinaryong tao ng pakiramdam na kabilang tayo. Tanggap tayo sa modernong mundo. Kumbaga, nakikisabay tayo sa uso para makilala natin kung sino tayo sa nagbabagong lipunan. Ikalawang bahagi naman tayo, panitikan bilang salamin ng ating lipunan. Bago pa nauso ang social media at TV, yung mga nakasulat at sinasalitang salita na ang pangunahing paraan ng mga ninuno natin para magpahayag ng nararamdaman at kaalaman. At grabe, sobrang yaman ng tradisyon natin dito. Nandyan ang mga pabula na gumagamit ng mga hayop para magturo ng aral. Nandyan ang mga epiko, tulad ng biyag ni Lamang na nag-uugnay sa atin sa mga astig na kwento ng kabayanihan at kababalaghan. Minsan inaabot pa ng ilang araw bago matapos ikwento yan. At syempre, yung mga bugtong at salawikain natin na puno ng metafora na nagsilbing ultimate life guide ng mga ninuno natin sa araw-araw. Dito natin makikita kung paano nababago ang buong karanasan ng mga tao base lang sa porma ng kwento. Tingnan nyo ang kaibahan ng awit at korido. Yung awit, gaya ng Florante at Lora, 12 pantig yan. Mabagal, seryoso, kinakanta kasabay ng gitara, at sobrang bigat ng mga moral lessons na gustong iparating. Tapos, yung korido naman tulad ng Ibong Adarna, 8 pantig, binibigkas ng mabilis, parang kumpas ng marcha o allegro. Bakit? Kasi ang main goal niya ay aliwin ang masa sa pamamagitan ng aksyon at pakikipagsapalaran. Iisang layuning magkwento pero ibang-iba yung nagiging epekto sa nakikinig, diba? Pasok naman tayo sa ikatlong bahagi, ang espasyo ng mall at ang kapangyarihan ng pisikal na espasyo. Isipin mo nga, saan ka madalas tumambay tuwing weekend? Malamang, isa ang mall sa top choices mo. Kung babalikan natin ang history, nagsimula tayo sa mga simpleng tiangge sa komunidad hanggang sa itinayo ang Crystal Arcades sa Maynila noong 1932. Ito yung naitalang kauna-unahang mall sa Pilipinas. Fast forward ngayon, nakikita natin ang mga dambuhalang mall na pag-aari ng mga mall tycoons. Ayon kina Rico at De Leon, ang mga mall na ito ay sinasabing sumasalamin sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kasi, oo, lahat tayo malayang makapasok sa loob, pero hindi lahat ng nasa loob ay may kapangyarihang bumili. At dito pumapasok yung nakaka-mind-blow na teorya ni na Flores at De La Paz. Sabi nila, may 3 kapangyarihan daw ang mall. Una, pagbabakod, isang patakaran ng segregasyon base sa estado mo sa buhay. Pangalawa, pagbubukod. Ito yung paghihiwalay kung saan ang mall ay nagiging parang isang politikal na arena ng mga magkakaibang uri sa lipunan. At pangatlo, pagbubuklod. Ito yung pinagsasama-sama ka sa isang kahon base sa kasarian mo, pananaw o uri. Sa pamamagitan lang pala ng pisikal at biswal na disenyo ng mall, tahimik tayong nakakategorya. Ika-4 na bahagi, kasaysayan ng comics, pagsasalarawan ng kasaysayan at satira. Mula sa pisikal na espasyo, lumipat naman tayo sa visual media.
Napaka-fascinating ng timeline na to. Alam niyo ba na si Dr. Jose Rizal ang itinuturing na unang Pilipinong gumawa ng comic strip? Nilabas niya yung Pagong at Matching sa Europa noong 1884. Paglaon, ginamit rin ng comics bilang matapang na satirikong anti-Amerikano tulad na makikita sa Magasing Lipang Kalabaw noong 1907. Pagsapit ng 1929 sa Magasing Liwayway, sumikat si Ken Koy, isang nakatutuwang karakter na nagre-representa sa kolonyal na pag-iisip ng mga kabataang sobra ang pagbilib sa kultura ng mga dayuhan. Galing, di ba? Sining na ginagamit pang mulat. Mabilis ang anatomy lesson naman para sa mga mahilig mag-drawing dyan. Paano ba nabubuo ang comics? Meron tayong kwadro o frame na naglalaman ng isang tagpo. Tapos, nandyan ang larawan na nagbibigay buhay sa buong kwento. Yung lobo ng usapan o speech bubble, dyan nakalagay ang dialogo ng mga karakter. At yung kahon ng salaysay para sa mga extra na impormasyon mula sa narrator. Yung simpleng kombinasyon lang ng mga elementong ito ang naging dahilan kung bakit napakadaling maiparating ang mga mabibigat na issue direkta sa masa. Ikalimang bahagi na tayo, himig ng kulturang Pilipino, ang soundtrack ng masa. Tutok naman tayo sa sounds ng kultura natin. Bago pa inimbento ang Spotify o anumang streaming app, may literal na soundtrack na ang mga ninuno natin para sa bawat yugto ng buhay nila. May Jonah kung may ikakasal, may dulayanin habang nagsasagwan sila sa ilog, may holo-horlo pag nagpapatulog ng sanggol, at pamatbat kapag kinukwento na ang kasaysayan ng tribo. Musika talaga yung naging pandikit sa lahat ng gawaing komunal nila mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Kung hihimayin naman natin ang isang kanta, heto ang mga parte niyan. May panimula para kunin ang atensyon mo. May tema o saknong na siyang nagkukwento. May tulay na bumabali sa tunog para mas patindihin ang emosyon at koda para sa magandang pagtatapos. Pero ang pinakamahalaga dito, yung koro or chorus. Ito yung naglalaman ng main idea at ito rin yung nagsisilbing hook. Ito yung paulit-ulit na tumatatak sa utak natin, kaya minsan kahit isang beses mo lang narinig yung kanta sa radyo, kinakanta mo na siya buong araw. Pansinin nyo yung realidad ng musika natin ngayon. Yung mga klasikong Pilipino tulad ng Kundiman, kinikilala yan sa buong mundo bilang tunay na atin. Pero nakakalungkot man, unti-unti na itong naglalaho sa mainstream. Sa kabilang banda, yung mga Filipino pop at novelty songs, sikat at lubos na pinagkakakitaan. Ayon nga kay Prof. Eros Atalia, commercialize man ng mga ito, hindi natin may itatanggi na ang ganitong klasing musika ay nananatiling direktang refleksyon ng mga pang-araw-araw na damdamin nating mga karaniwang tao. At sa ating ika-6 at huling bahagi, pagyamanin ang ating identidad at ang pakikipagbaka natin para sa autentisidad. Dito natin isa sa konteksto ang teoryang inilatag ni Jennifer Padilla tungkol sa dalawang dominanteng puwersa sa kultura natin. Inilalarawan ang kulturang Burges bilang isang pananaw kung saan ang sining ay ginagawang produkto na lang at ang mga tao ay tinitingnan bilang isang market na pwedeng manipulahin para kumita ang mga negosyante. Sa kabilang banda, ang kulturang feudal daw ay yung puwersang nagpapanatili sa masa na maging kimi, mangmang at umaasa na lang sa swerte o kawanggawa. Maganda itong pagnilayan kung paano talaga nito naaapektuhan ng mga bagay na kinokonsumo natin araw-araw. At dahil dyan, napakaganda ng punto ni Renato Constantino. Ipinaliwanag niya ng edukasyon daw ay isang mahalagang sandata. Ito yung pinaka-instrumento natin bilang sambayanan para makamit ang totoong kalayaan. Hindi lang sa ekonomiya at politika, kundi para muling mapayabong ang sarili nating kultura nang hindi tayo nakadepende sa dikta ng iba. Makikita rin natin ang matapang mensaheng ito sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Nagbabala siya na kapag pilit nating inaako ang kultura at wika ng iba habang kinalilimutan natin ang sa atin, para na rin nating pinapaslang ang sarili nating pagkatao. Ito ay isang mabigat na paalala mula sa ating pambansang bayani na huwag nating iuwaksi ang sarili nating kaluluwa at pagkamamayan. Kaya bago tayo maghiwalay, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Sa isang mundo na punong-puno ng mga pandaigdigang uso at sa laki ng mga komersyal na mall na pinupuntahan nating linggo-linggo, ano nga ba ang patuloy na nagpapabukod tangi sa kultura mo bilang isang Pilipino? Sana ay gamitin natin ang mga napag-aralan natin dito upang patuloy na balikan at protektahan ang tunay nating identidad. Maraming salamat sa inyong panunood at pagsama sa pagsusuring ito.